beses. Imagine 39 na beses na mention po ang pangalan ni Martin Romualdez sa isang bribery case involving Okada. Ito po ay isang kaso ng panunuhol at suhulan na nailagak sa Delaware County Court sa Estados Unidos. At lumalabas sa Loy Cervillion and Rosquizon na si Martin Romualdez itinuturo not just once, not just twice, not just thrice, but 39 times na nai-involve ang kanyang pangalan sa iba't ibang pahina ng diskusyon sa kasong panunuhol na mali-maleta ang mga idiniliver na pera o idiniliver sa kanya at dinideny na ito ay dokumento. Pero hindi ito pinaniwalaan ng Delaware County Court para palusutin at patulan ang palusot ni Martin Romualdez na ang mga diniliver sa kanya na mga mali-maleta ay mga dokumento lamang. No? Bantoya Edgar and Cernan Madamisila. Okay. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy po yung ating pagbubunyag nito sapagkat malinaw na mayroon pong iniiwasan na mga karanasan at pagkakaugnay sa pangyayari itong si Martin Romualdez. No? Maria Provinciana. Na-miss ko tong mga pagpapakulay ninyo. Thank you so much, Maria Provinciana. Nakita ko na po, Alfe Naag, Vinicius Savior, Ronald Pamindalan, and sino pa? Bantoya Edgar. Sa mga kaibigan at mga kasambayanan, mga kababayan na sumusuporta kay Ka Eric, lahat po ng inyong mga pagpapakulay, ang inyong shout-out at interactive messages, binabasa po yan ni Ka Eric, at binibigyan ko po yan ng solidarity and thanksgiving prayer ang inyong pakikipagkaisa. So kung hindi ko po ma-shoutout kaagad at hindi ko po matawag, please kayo na po ang mag-unawa. Okay. At sapagkat kapag nagkaroon na po tayo ng tuloy-tuloy na diskusyon, mahirap na po mapuputol yung tinatawag na flow of thoughts o yung daloy ng ating ideya. So maganda po itong pinuntuhan ni Vice President Sara Duterte kung saan sinasabi niya, kasi tinanong siya doon sa kanyang appearance sa Senado. Matapos po na walang masyadong fanfare of drama, napalusot po ang budget ng Office of the Vice President sa buong taon for 2026 na nagkakahalaga ng 928 million pesos. Yun lang po, wala pang 1 bilyon. Samantalang kay Saldico at kay Martin Romualdez, hindi po bababa sa 400 billion pesos ang pinaikot nila na pondo sa loob lamang ng 2025 na ito. At yan, karamihan po dinambong at dinurubo. Kaya nga ito sumambulat, itong iskandalo, ang tinatawag na crime of the century against the Filipino people. So tinanong po si Vice President Sara Duterte, ma'am, naniniwala po ba kayo doon sa testimonya ng isang surprise witness na naipresenta po ni Senator Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee? At ang pagkakatanong sa kanya ay may kaugnayan ito sa kung paano dineliver ang limpak-limpak at mali-maleta ng mga salapi sa bahay mismo ni Saldico at pati sa 3 addresses na ginagamit ni Martin Romualdez. Upon the revelations and testimony nito ni Orly Gutesa, isa po itong retirado na miyembro, naging miyembro ng Philippine Marines at ng ating Armed Forces of the Philippines. So, binanggit po dito ang address ni Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road. Nakadugtong lang po ang bahay na ito na mansyon ni Romualdez dyan po sa may Forbes Park. And then na-mention din ang kanyang address na Nara Street. I think Nara is inside Forbes Park. At ang isa pa ay yung Aguado Residence.
na ginagamit niya at ni Bongbong Marcos Jr. sa kanilang mga special political operations. So nang tinanong ito kay Vice President Sara Duterte kung siya ba ay naniniwala na mayroong katotohanan at may tumbok sa aktwal na batayang karanasan na hindi binubula-bula lang ng naturang witness na si Orly Gutesa ang kanyang pagpapahayag dahil napakamahalaga po at mabigat ang mga revelations na ito. Ang sagot ni Vice President Sara Duterte on that particular interview na tinanong sa kanya sa loob ng Senado nang matapos ang kanyang presentation in defense of her office budget, sabi niya, kapag lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez, ayan po ay walang duda, may kalokohan at mayroong katarantaduhan. Yan po ang effect na sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kapag na-mention ang pangalan ni Martin Romualdez, tsak, nai-involve yan sa anomalya. Okay? Jill Bagaypo Vertudazo, may niluluto naman si Trillanes. Opo, hindi yan titigil hanggat hindi niya lubusang napapabagsak ang Duterte political camp, no? Lalo na si former President Rodrigo Duterte at pati si Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, mayroon na pong tinatawag na OCD yan si Trillanes, no? Obsessive Compulsive Disorder. Ang ibig sabihin po yan ay talagang pinagnanasaan na niya ang lahat ng pati ang pag-utot, pati po ang pagbuga ng tubig o anumang ginagawa ng mga Duterte, pinagnanasaan ni Trillanes na ito ay birahin. Si Tatay Edgar Cordero nanonood. Ito ay asawa ni Nini Dolly Cordero, ang kapatid ng mother ni Langging, no? So si Tatay Edgar ay suki po yan ni Ka Eric sa ating Ka Eric Celis YouTube at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Mayong gabi sa imuda, Tay Edgar Cordero. Thank you sa panonood. Alaysa May Araneta, nakakabahala ang pananahimik ni Trillanes. Hindi siya nananahimik. Nandun siya nang iintriga na parang buwetre na nag-aabang ng kanyang lalapain doon sa tawag nito, Hague, Netherlands. Mel Rojas from Sacramento, California. So ulitin ko po matalas ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, pag na-mention ang pangalan ni Romualdez, sigurado ang kaakibat niyan, mga anomalya at mga iskandalo ng pangungurakot. At na-mention niya na mantakin mo, siya pa lang ang kauna-unahang miyembro ng Kongreso, Speaker of the House, na na-involved at kinaladkad ang kanyang pangalan sa isang kontrobersyal na kaso na nakalagak sa isang county court doon sa Delaware, USA, patungkol sa panunuhol involving the internal corporate conflict ng isang malaking casino resorts business, itong Okada Manila. Hindi lang once kundi 39 times na minimension po sa notes of the proceedings of the case of bribery and illegal corporate actions, lumalabas na nakialam si Martin Romualdez at siya ay involved sa iskandalo ng suhulan at panunuhol na male-maleta na mga pera din ang pinag-uusapan. Kaya medyo matalas ang pitik ni Vice President Sara Duterte kay Romualdez. Patungkol ito sa binabanggit po ni dating Philippine Marines member Orly Gutesa na nagsilbing surprise witness doon sa Senate Blue Ribbon Committee na nagde-deliver siya at least 3 times a week in several instances, and per delivery po hindi bumababa ng 35 na mga maleta na ang size
ay pwede pong maglaman o lumalaman ng 48 million pesos per maleta. So mantakin mo, if you are going to multiply that by 35 na maleta, hindi bababa yan sa 1.5 billion pesos. Samantalang ang 11 or 12 na mga maleta na nagkakahalaga din ng mga 48 million pesos ang nilalaman na iiwan doon kay Saldico sa Horizon Residence sa Taguig at doon sa Valle Verde sa Pasig. So, kay Saldico, mga 600 million yon. Sa kanya yun na iiwan. So, kung ito total natin, mga kababayan, itong iskandalo ng tinatawag nating pagkaka-establish ng criminal trails of interconnection ng sindikato ng pangungulimbat at pandorobo na ginagawa ni Saldico ay hindi po bababa sa isang linggo upon the delivery revelations na ito na binabanggit nito ni Sergeant Gutesa ay hindi po bumababa sa 2 billion per delivery 3 times a week in several instances. Kung kaya, kayang-kayang bumili ni Romualdez ng cash mula kay Lusyutan ng Gulfstream na special jet ito na pang long haul, no? Kaya lumipad at bumiyahe ng hanggang 12 to 15 hours ng tuloy-tuloy, no? At nagkakahalaga po yung refurbished. Bali, second hand pero hindi naman lumang-luma. Second hand pa yun, nagkakahalaga ng mga 480 million pesos. Cash. At yung brand new, mga 1.2 billion pesos. Kayang-kaya ni Romualdez at ni Saldico na gumamit ng mga limpak-limpak na salapi sapagkat hindi naman po sila naghirap o pinaghirapan ang naturang mga pondo dahil galing po yon sa pinagnanakaw nila doon sa dugo at pawis ng mga mamamayang Pilipino na kinakaltas sa kanila sa buwis. Ayan. So mga kababayan, binanggit at binigyang diin po ni Vice President Sara Duterte itong pagkakaroon ng involvement ni Romualdez sa Okada bribery. At tumutugma ito kung papaano po si Romualdez at sila Saldico ay nakikipagtransaksyon at gumagalaw ang criminal trail of operations nila using itong style ng male-maleta na mga delivery ng limpak-limpak na pera. Bakit may OCD si Trillanes against the Duterte? Dahil lahat po ng gagawin ng mga Duterte gusto niya ay alam niya upang atakihin niya. So to the point na nagiging psychological defect na ito sa kanya na tinatawag na obsessive compulsive disorder. Si Trillanes po mula sa pulpa na hindi ito napagbigyan na maging kaalyadong politika sa politika ng mga Duterte, nagkaroon na po ng OCD. Pangalawa, binanggit din po ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ay sinubukan ni Saldico at nila Martin Romualdez na lapitan at ibenta ang ideya ng tinatawag na parking. May dalawang pamamaraan kung paano ilulusot ang mga illegal na congressional insertions na ginagawa ng mga gang ng sindikato ni Marcos na pinapatupad ni Romualdez at ng mga tauhan nito, kagaya ni Saldico. Ang isa, yung tinatawag na sagasa mode. Pag sagasa mode po, ipipilit nilang ibaba ang pondo by the hundreds of millions to billions of pesos na hindi na kino-coordinate sa congressman ng distrito na yon. Direkta na sa DPWH. At saka na lang nila bubulungan ang congressman, mayroon ka doon. Huwag ka na lang pumalag kasi kami na ang magpapatupad. Yan ang style ng sagasa. Ang isa naman ay tinatawag na itong kino-coordinate o nakaparking.
Halimbawa, kay Vice President Sara Duterte po, ang style nila, kinausap nila Saldico at Martin Romualdez, si Sara Duterte. That was, I think, in the budget cycle for 2023 and 2024, kung saan po mga 19 billion pesos ang gustong iparking nila Saldico at Martin Romualdez sa Department of Education, at sila ang mag-implement nito. At ipapataw nila ang 5 billion na budget for school buildings na ni-request, o school building maintenance and construction, pero ang 19 billion ikakarga nila, so magiging 24 billion. So para hindi halata, kinausap nila si Vice President Sara Duterte na ito daw ay para naman sa mga pagbubuo ng classrooms and school buildings, kaya pwedeng ipasok na rin nila ang 19 billion pesos na gusto nilang palusutin. Subalit hindi na pumayag si Vice President Sara Duterte sapagkat sila ang end user, sila din po ang agency caretaker, and yet wala silang say kung saan gagawin, saan ipapatupad, at kailan at paano ang mga construction ng school buildings. Kaya hindi na pumayag si Vice President Sara Duterte. Yan ang kanyang binabanggit, kung ang pag-uusapan ay ang kagarapalan at pagkagahaman ni Marcos Jr., nila Romualdez at nila Saldico, sinubukan nilang ipalusot yan sa DepEd by way of parking fund. Ang parking fund noon ni Martin Romualdez noong 2023 budget cycle at ipinatupad sa 2024, umaabot po sa tumataginting na 176 billion pesos na infrastructure projects na nakatago at ibinaon sa DPWH.